ang pagpapagaling ni Jesus sa isang naghihingalo. Siguro magtataka tayo na nawala ang kanyang lagnat at gumaling. Siguro baka sabihin natin lagnat lang, no? Bahagi o, no? Kung minsan ibang mga karamdaman natin ay lumalala, may tinatawag na high fever, no? Nakamamatay ulo, no? Pag sinabi natin high fever, no? Yung COVID, ang COVID ay isa lamang respiratory disease, pero nakamamatay din. Hindi baka sabihin ng iba na lagnat lang yan, no? Hindi naman talaga nakamamatay yan. Depende sa uri ng lagnat na pinag-uusapan natin. Pero tulad na ipinamati ko sa ating banal na kasulatan ay kasi ito ay Galilea, sa Cana nangyari ang bagay na ito, ay bahagi na kung saan ay sabi nga ay walang propeta na kinanal sa kanyang sariling bayan. Ito'y probinsya ni Jesus. Bagaman siya lumaki sa Nazareth, ibig sabihin ay madali lamang. Kaya ang binibigyan ng pansin dito ay yung hamon palagi na Jesus. Pananampalataya. Dito sa Ebanghelyo natin ay hindi binanggit dito kung ito ay si Jairo. Alam naman natin si Jairo ay isang mataas na Roman officer. Pero dito ay sa Ebanghelyo sa Nuwang, hindi binahagi dito kung ano yung pangalan ng mataas na pinuno na humihingi ng tulong kay Jesus. Pero dito ipinamanig na umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. So pagpapahayag ng kanyang pananalig kay Jesus na magaling na ang kanyang anak. Kaya siya ay umuwi na at naitanong niya sa kanyang mga alipin kung anong oras nawala yung lagnat ng kanyang anak. At ipinahayag na rin sa oras na sinabi na Jesus na umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. So bahagi yun ng ating patuloy na paanyaya. Sabi nga po natin, yung grasya ng kagalingan. Kaya nga ay sabi nga itong February ko lang naman sinimula, yung healing session natin right after the first Mass, ay sapagkat maging maliwanag na para mayroon ding pagkilos ng ministeryo ng paghingi ng kagalingan. Bagamat lahat ng ating mga sakramento, yan ang lahat ng ating mga sakramento ay nagdudulot ng kagalingan. Kaya ngayon sa banal na pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia, sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na makibahaging sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So bahagi rin na kung saan idulot ng anumang uri ng
kabanalan ay nagdudulot ito ng kagalingan ng katawan at ng espiritu. Kaya lang ating nilagay natin yung session na yun right after the first Mass. At least nakadalawang buwan na ho tayo. Sabi ko nga kahit na walang magpapahid ng langis. Kasi yung prayer na yun ay prayer of spiritual healing. Ay maging maliwanag na talagang tayo ay nagdarasal para doon sa mga kapatid natin may karamdaman. Narito man sila o wala. At maging bahagi nila na nawa yung tao, sabi ko ay huwag kayong pupunta sa mga albularyo, huwag kayong pupunta sa mga espiritista. Kung minsan makita natin yung mga kahit na kuminsan yung mga regular churchgoer natin, paglinggo kuminsan may makikita ko kasi yung may papel sa ulo, ibig sabihin yun nanggaling yan sa mga albularyo, pinadyahan ng mga isinulat ng mga kung tawagin natin mga dasal na inilagay doon sa ay pinaskit doon sa pagbahagi ng katawan ng tao. Alam naman natin na yun ay bahagi ng rito ng mga albularyo. Sabi nga baka sabihin tayo sa simbahan wala tayong pagkakataon na lumapit. Kaya ay patuloy natin na ipamanhid sa iba na mayroon tayong session for spiritual and physical healing. Usually, kung makikita po natin, mga umaabot din ng mga 30 minutes. Kasama na yung healing. Kasama na rin yung prayer. Mas mahaba yung prayer kaysa doon sa pagkapahid ng langis. But anyway, sana maging bahagi ng ating kalinangan na yung kagalingan ng katawan ay bahagi rin ng pagkilos na nais nating makamit bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At nais nawa natin na lumawak yung ating kaisipan tungo sa pangangalaga ng katawan. Pangangalaga din ng tamang matulungan natin yung tamang panalangin at tamang proteksyon natin sa ating kalusugan. Yan nga po minsan sabi nga natin na may mga kapatid tayo na lalong-lalo na ito ay observation ng ating social action. Na yung mga nasa tinatawag nating mga malalayo sa kabayanan ay yung iba riyan na may sakit na kung tawagin natin mga epileptic, kaya lumala kasi nga hindi nila alam yung kanilang gagawin. Ay kung tutusin ay mga nanggaling lamang sa matataas na lagnat. Ay kasi nangyari nung sila ay bata, ay naka-apekto sa kanilang paglaki. So, bakit? Kasi nga,
walang alam. Walang alam yung mga tao. Lagnat lang pala. Hindi ho. Nakamamatay yung lagnat. At yung iba'y alin ay pwedeng sumira sa kanyang pagkatao gawa ng kanyang matinding kung tawagin natin seizure. Kaya ay paglaki ng bata ay naapektuhan na kasi ugat niya sa kanyang ulo. Kaya yun ay kasama siya doon sa tinatawag nating mga PWD. Pero yun yan, nagsimula lamang sa lagnat. Pero yun naman yung makita ko natin. Kaya dalangin din natin sa harapan ng buong may kapala na nawa din mapalago rin natin yung ating Ministry of Health. Pero yun naman yung isang panyaya na kung saan ay makita rin po natin na patuloy tayong nag-aanyaya katulad ngayong panahon na ito ng summer. Kuminsan naririnig niyo ako na kung maaari ay uminom palagi ng tubig at lagyan ng asin yung inyong tubig for water retention. Kasi kuminsan hindi natin namamalaya na tayo nagkakasakit. Bakit? Hydration. Kulang tayo sa tubig. At kapag kulang tayo sa tubig, ano mangyayari? Madali tayong magkakaroon ng panic attacks. Madali tayong magkakaroon ng alta presyon. Kasi yung ating dugo ay mga malalagkit na kasi kulang sa tubig, walang oxidation. Kaya maliit lang na bahagi pero yun yung pamamaraan natin na kung saan inawa makita natin nais ng Diyos ang kagalingan at makita natin na ito na alin hindi lamang out of needs, ngunit alin out of faith. Gawa ng ating pananalig sa Diyos na tayo, lalong-lalo tayo mga naglilingkod, ay magkaroon tayo ng sapat na pangangatawan para magkaroon tayo ng lakas upang tayo ay maging higit na kapag-pinabang. Out of faith para tayo ay makatulong sa mga kapatid natin na sila ay pangalagaan, makita yung ating pagkikil sa kanilang buhay, pisikal at espiritual. At makita rin yung pagkilos na ang simbahan ay pwede rin lapitan doon sa mga humihingi ng panalangin. Katulad din sana noong mga tinatawag natin na yung ating pong prayer session. Well, baka later, magkaroon din tayo ng mas produktibong pagkilos. Kung mayroon tayong mga doktor and nurses na pwedeng gumawa ng programa para sa kalusugan. May mga parokya po ako na mayroon silang mga programa katulad po halimbawa ng sana magpatuloy din. Bagaman nasimulan na natin dito yung checking of blood pressure pag-araw ng linggo. Bagaman pwede natin gawin yun sa ating mga barangay health office. Pero siya na rin makita rin yun ang pagkilos natin sa simbahan. Pagkakataon, hindi po sana yung kapag kayo may mga
halimbawa, yung nakalipas na bisita iglesia, kasi bahagi rin no, na dapat din no, ay may mga tao rin tayong kasama na marunong sa first aid, no? Kasi hindi natin alam, hindi naman nangyari na nakalipas na bisita iglesia, no, nung Sabado. Kaya lang doon sa Sabado, yung isang dumaan kasi kami doon sa gas station, no, ay mayroong inatake, may bumibili ng pagkain ay inatake. Wala naman ako doon, pero ibig sabihin, hindi natin pati kasama yung kaya lang dapat, no, nasa sistema na natin, no, na we have to be conscious of our health, kasi hindi tayo makapaglilingkod ng maayos kapag tayo ay may sakit. At hilingin natin sa Diyos na gawa ng ating pananampalataya ay tulungan tayo na mapaglabanan ang ating mga karamdaman, pangkatawan at pang-espiritu.